It's certainly close to doomsday. Naisip ni Mirona. Hawak niya ang handgun na may incendiary bullets. Ganong klaseng bala ang kailangan niya sa laban na yun. She was not fighting humans after all. Walang buwan sa malawak na kalangitan, ngunit may liwanag na nagmumula sa mataas na apoy sa di kalayuan. Nagliliyab doon ang patong-patong ng mga weak blood na nakasagupa niya kanina. Naghihintay sa nalalapit na kamatayan ng mga ito. Kasama na rin doon ang ilang tao na itinapon doon ng mga ito na anumang mga hayop. Hindi niya kailangan ng liwanag. Her kind could see perfectly well in the dark, though she wished it was a full moon. Kapag bilog ang buwan, higit na madali para sa kanya ang laban dahil sa ganung panahon mahina ang mga weak blood. Ang mga weak blood ay mga vampirang hindi ganap ang immortalidad at namamatay rin sa tama sa puso ng mga ito o sa apoy. Habang mga silver blood ay walang kamatayan maliban kung hindi makakainom ang mga ito ng dugo sa loob ng mahabang panahon. She was a silver blood on a mission. Nag-iisa lamang siya sa laban sa mga vampira, kaya bahagya siyang nahirapan. Thankfully, there were no other silver bloods there, otherwise it would have been very difficult. I'll be more careful the next time. I can't afford to die in the hands of these murderers, pangako niya sa sarili. The place smelled of blood, of fresh carcasses being burned, with traces of dew and moon flower. Familiar na sa kanyang ilong ang amoy na yon dahil hindi yon ang kanyang unang mission. Ibinalik niya sa holster ang kanyang baril. Nasa isang liblib na village siya sa Mexico. Abutin ng halos 15 oras sa maalikabok at baku-bakong daan ang isang sasakyan na ibig magtungo roon. Pader na may taas na 20 talampakan ang nagkukulong sa malaking komunidad. Sa pinanggalingan niya kanina ay naroon ang mga tirahan ng mga tao, mga bahay na yari sa kahoy. It looked like a regular farm town. Ang tanging kailangan gawin ng mga taong kontrolado ng mga vampira ang isip ay alagaan ang sarili, kumain, magpalakas ng katawan. Ang mga paninim at hayop ay gamitin sa sariling pangailangan. Ngunit kapag tumunog ang kampana ay oras na upang pumila ang mga ito. It was feeding time for the vampires who tended the place. She knew that because she had seen it all before, vampire feeding fields, human beings acting like robots, giving their blood to the vampires without putting up a fight. Ang iba ay namamatay, ang iba ay hindi. Ang mga namamatay ay mabilis na papalitan ng panibagong grupo ng mga taong magbubuwis na naman ng buhay ng mga ito para maging pagkain. It was horrible and merciless. No one was spared, not even women and children. That village was a rather small place for Aurel, the silver blood who was responsible for this genocide. Si Aurel ang tipong hindi nakukontento sa simpleng bagay lang. Marahil ay restop lamang nito ang lugar na yon. Marami ito niyon. Sa katunayan, wala pang 20 ang mga vampirang naabutan niya roon at napatay. Maliban na lamang kung mayroon pa siyang makikita. Masyadong maliit ang bilang na yon, subalit hindi pa niya naiikot ang kabuuan ng lugar kaya kailangan niyang manatiling alerto. The eternal fight of good and evil. If it weren't for someone who was very special to her, she wouldn't have started on that mission of finding Aurel before he ruled the world, but she would gladly die for that precious someone. No second thoughts. Patuloy siya sa paglalakad. Nilagpasan ang malawak na taniman ng moonflower. Nakikiramdam kung may nilalang sa lugar na yun. Nang makalampas siya roon, ay natanawan niya ang mataas na gate na tinalon niya. She was wearing a catsuit
made of soft leather. May sling bag sa kanyang likuran. Isa yung holster at naroon ang automatic shotgun niya. Mayroon ding mga holster sa magkabilang hita niya. Ang isa ay suksukan ng handgun, habang ang isa ay kinalalagyan ng kanyang isang paris na size sword. Nakapaikot sa bewang niya na parang sinturon ang lalagyan niya ng ammunition. Nang makalagpas sa gate, ay nakita niya ang isang mansyon. It was probably 100 years old. She had to hand it to Aurel for being able to keep that place a secret that long. Napakagrandiyoso niyon, tulad ng lahat ng bagay na mayroon ito. Na mga sandaling yun, niya nadama ang presensya ng isang bampera. Sumikdo ang kanyang dibdib. Hindi pa niya alam kung nasaan ang tungsten vault, kung saan maaaring ilaga ang isang silver blood. Kung sakaling silver blood nga ang bamperang kanyang nadarama. Kadalasan ay una niyang hinahanap ang vault, ngunit kanina ay naunahan siya ng mga bampera sa pag-atake. Patuloy siyang nakiramdam naglakad. Kung patuloy lang sa pag-oobserba sa kanya ang bampera, tiyak niyang weak blood ito. No silver blood would wait that long to attack. Killing lady vampires just isn't my style. Sweetheart, be grateful. That boys. Agad siyang pumihit at nakita niyang nakasandal sa isang puno ang isang lalaking mamula-mula ang buhok. He was wearing a pair of jeans, a white shirt, and a brown leather jacket. He didn't look like the soldier that he was. He looked more like a model. Nagsindi ito ng Moonflower cigarette. Her heart pounded in her ears. It had been almost 8 years since they last saw each other, and when he was still an ashole. Nanatili itong nakasandal sa puno, pinagmamasdan siya. Marahil ay hindi siya nito nakikilala. Bago ang misyon ay pinutol niya hanggang sa ilalim ng tainga ang kanyang buhok. Bukas lang, mahaba na uli yun. Nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha ang kanyang buhok, dahilan upang matakpan ang bahaging yun. I've eliminated some of your friends, sweetheart. Now tell me, where's your boss? Malinaw sa kanyang napagkamalan siya nitong isa sa mga tauhan ni Aurel. Oh, shut up. Hindi nakatiis na wika niya. Noon ito parang tauhan at agad siyang nilapitan. In a split second, he was only a foot away from her, Ronnie. That paid name, ito lamang tumatawag sa kanya ng ganun. I hate that name. It's Verona. What in Blood's name are you doing here? Nakakunot nung tanong nito. Bahagi tumikad ang pamumula ng buhok nito. Ganun ito. Kapag nagagalit ay tumitingkad ang kulay ng buhok nito. Huwag mo sabihin isa ka sa kanila. Siyempre hindi. Inis na inis siya. Ngayon lang sila nakita. Mukhang pagsasabihan pa siya nito. Wala itong karapatan na gawin yun. Dapat nga ay siya ang mas magalit dito. He had broken her heart several times before. Who turned you into one? I have to kill that bastard. May gumuhit na pait sa kanyang dibdib. Hanggang ngayon ay iyon pa rin ang gusto nito, ang manatili siyang tao. Noon, gusto niyang maging katulad nito dahil may punto sa buhay niyang ninanais niyang makasama ito habang buhay at hindi iyon magiging posible kung manatili siyang mortal. Ngunit tumanggi itong gawin siyang katulad nito. Nagagalit siya sa sarili niya na mga sandaling yun. Bakit nakadarama pa rin siya ng kirot sa kanyang puso? Marahil ay galit lamang yun. Iba na ang buhay niya ngayon. Iba na ang kanyang prioridad. Reed had ceased to be her only precious one. Pinalitan na ito ng iba. Besides, Reed now had a different life as a husband to his lovely wife, the woman he gave his blood to.
I asked you who it was that turned you into one, Ronnie. Nilingon niya ito, Burrell. Maikling tugon niya. Hindi agad ito nakaimik. Of course, he couldn't touch the leader of their kind, the oldest living vampire in history, who was also his godfather, by the way. And why are you here? Natigilan ito. You're the mercenary. The mercenary is a girl. Ayaw niya sa terminong yun. Hindi lang dahil hindi siya kabilang sa army ng namumuno sa mga katulad nila. Ang konsolyo at isang vampira ang nagbigay sa kanya ng misyon ay isa na siyang mercenary. Personal sa kanya ang misyon na yon. Nalaman niya mula kay Burrell na the mercenary. Ang bansag sa kanya ng mga vampirong nakakaalam na may mahigit 5 teritoryo si Auril na sinugod ng isang vampira ng nag-iisa at ipinasa ang mga nakuhang informasyon sa konsolyo. I was told that that's what they call me, but no, I am not a mercenary. I am just a woman on a mission. Binigyang diin niya ang salitang woman. Nagpalakad-lakad ito, sumandal na naman sa isang puno, patuloy na hinitit ang sigarilyo nito. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Huwag mong sabihin ginagawa mo ito dahil sa akin. Ibig magpanting ng mga taingan niya sa sinabi nito. Excuse me? Come on, you know Aurel wants me dead. At yun lang ang dahilan kaya tinutugis mo siya. Sweetheart, darling, honey, please, I can take care of myself. Hindi mo kailangang isakripisyo ang buhay mo para sa akin. If you want to help, you can come to my place and wait for me there, naked. The nerve of this vampire. He was flirting with her while he was still wearing his down-wearing ring. Ano ang tingin nito sa kanya? Nanggagalitis siyang bigla rito. She grabbed her pair of sigh and threw them at him. Mukhang nabigla ito kaya hindi ito nakaiwas nang bumaon ang mga yun sa jacket nito. Dahil ano pang mapako ito sa katawan ng puno. Nakaumang na ang kanyang baril dito. I'm gonna kill you, you bastard. Nagsimula siyang kalabitin ng gatilyo at hindi siya tumigil hanggat hindi nauubos ang laman niyang bala. Pinagmamasdan ni Sky ang kanyang anak na si Raid na tahimik naglalaro mag-isa sa field sa likod bahay. 5 taong gulang na ito at ibig niyang maluha dahil kailanman ay hindi ito magiging normal na bata. Ang mga batang nasa ganung edad ay dapat na naglalaro. Subalit, 5 bata na ang kinailangang gamutin ng kanyang asawang doktor dahil nabalian ni Raid ng buto nang hindi sinasadya. Kung hindi nito nabangga o natag sa takbuhan, ay nabitbit nito sa itaas ng puno at nalaglag. Salamat at may kakayahan silang magbura ng alaala ng tao. Ayaw i-enroll ng kanyang asawang si Miguel ang kanyang anak sa isang preschool. Naunawaan niya ito. Makakapanakit lamang doon ang kanilang anak nang hindi nito sinasadya. Mami Locke ang nirid sa kanya. Ipinakita ang nabuo nitong bird cage. Ito lang ang gumawa niyon gamit ang kamay nito. Hindi na nito kailangan ng lagari o martilyo. Wow! Nilakipan niya ng pananabik ng tinig kahit lalo lamang siyang nalungkot. Mommy, when can I have new friends? Promise, mag-iingat na ako sa susunod. May humaplos na awa sa puso niya. Kung sana ay may batang katulad nito, ngunit iba si Red. He was the first vampire who was born the human way. Nalaytay rin dito ang dugo ng mga lobo. Pareho sila nitong pagaman hindi siya sinilang na vampira. Her father had watered down werewolf blood. Kung tutusin, maaari namang makalaro na rin ang mga pinsan nito mula sa werewolf clan nila. Ngunit nasa sensitive stage ngayon ang mga kaedad nitong pinsan, kaya kapag naamoy ng mga yun ang dugo ni Red, ay nagiging wild ang mga yun. Ang sabi ng kanyang great father na si Papang
Babalik din daw sa normal ang mga pinsan ni Ray pagkalipas ng unang stage ng puberty ng mga ito. Pansamantala, walang kalaro ang kanyang anak. So, baby, now mommy bought you new box. Great! Ang ganito nasabi. Sa edad nito, hindi lang ito marunong magbasa, kundi marunong na ito ng lahat ng nalalaman ng isang batang nagtapos na sa grade 6. Marunong na rin itong magsalita ng Kastila, Romanian, English at Tagalog. He craved for more knowledge. Ayaw lang niya itong payagang matuto ng ganong kabilis para kahit paano ay may manatiling normal sa buhay nito. Dinala niya ito sa silid nito at iniwan doon. Nintay niya ang kanyang asawa na dumating pasado alas 5 ng hapon. You look sad, ani Miguel na hinagan siya sa mga labi. Now I feel better. Pero nag-alala ako para kay Red. I know. May vampire nanny si Red, ngunit nag-resign na yun. Nakailang nanny na ang kanilang anak. Tila walang vampire na nais ang trabahong yun. Marahil ay dahil na rin marami sa mga yun ang matagal na hindi nakakasalamuha ng mga bata. At hindi ako kontento ang mga yun sa ganong trabaho kaya agad na nababagot. Napagpasyahan nilang lumapit sa konselyo. Nang sa gayon ay gawing duty ng tauhan ng konselyo ang pag-aalaga kay Red. After all, Red was supposed to be the golden knight, the one who had been prophesied to be the one to lead all their kind and unite them with the werewolf in a big battle that was yet to come. Magpapadala sila rito ng isa. Ay, salamat naman, nakangiting to mga ito. Now we can do what we used to do every day. Napaingos siya. Mula kasi nang mawala ng nanny si Raid, salita na sila mag-asawa sa pagbabantay rito. Ang huling kailangan nila ay ang mga hellblind. Ang isang batang lumilipad. Masyadong curious si Reed na kahit malaki ang pag-aari nilang lupain, ay gusto nitong lumabas doon. Nasaan ba siya ngayon? Sa kwarto niya. I get him some books. Perfect. Sinil nito ng halik ang kanyang mga labi. Dahil sa labis na pangungulila sa isa't isa, ay pinagsawa nila ang mga sarili. It was 9 in the evening when they both felt thirsty. Agad silang naghandang umalis. She usually ate rare steak, but every now and then, she craved for blood. Just like tonight, ganon din si Red. Pagbukas niya sa silid ni Red ay wala ito roon. Agad siyang napatingin kay Miguel. Nasaan ang anak mo? Agad silang tumalon palabas ng silid upang hanapin ang bata. Nakita nila ito sa field, nakatalikod sa kanila, pulang-pula ang buhok. Agad siyang kinabahan, ganun ang buhok nito nung isilang niya ito. Ngunit nung tumuntong ito sa edad na 1 taon, naging brownish red na yun at nagpapalit lamang ng kulay dala ng matinding emosyon. At hayon, ito ngayon, tila paralisado. Mataman siyang nakiramdam sa paligid. No one was there, she was sure. Red! Tawag niya rito. Hindi ito lumingon. Nanatili lang ito sa kinatatayuan nito. His hair was now the brightest red she had ever seen, and it scared her. Ang mahirap sa sitwasyon nila ay walang ibang tulad nito, kaya hindi nila alam kung ano ang mga mangyayari dito. Titigil din ba ang pag-edad nito o magpapatuloy? Totoo nga ba mga propesya na ito ang magiging tagapagtanggol ng mundo? Nilapitan na nila ito. Nakatigagal lang ito. Tumutulang mga luha. Son, are you okay? Tanong ni Miguel dito na labis ding nag-aalala. Mami, analig na agad siyang pinalingan at niyakap. Napatingin siya kay Miguel. Nag-aalala pa rin. Anong nangyari, Red? Tanong niya. Nakita kita, Mami. Saan mo ako nakita? Sa panaginip ko. Panaginip? Magkapanabay nilang sambit na mag-asawa. Paano nga naginip si Red gayong hindi naman ito natutulog na tulad nila? Did you fall asleep?
Muling tanong niya. No, but I had a dream just now. Patuloy sa pagtulo ang mga luha nito. You were wearing red and someone named Aurel was laughing. Lalo siyang nabahala. Hindi pa nito kilala si Aurel. Hindi pa nila kinikwento rito ang mga ganong bagay. Batid niyang kapag nalaman nito ang mapropesya ang tungkol kay Aurel at ang mga bagay na tulad niyon ay labis itong mabibigla. Binuhat ito ni Miguel at inuwi na nila. She made steak for her and her son while Miguel searched the place. Nag-alala si Miguel na baka totoong nakita ni Reed si Aurel doon. Lamang ay nakala nitong panaginip yun. Nagbalik ito pagkalipas ng isang oras. There's no one there, not a trace. Imposibleng nagpunta siya dito. Nilapitan nito si Red. Red, sabihin mo sa akin lahat ng nakita mo. I want every detail. I just know I'm looking at the whole scene, Dad. Man was there and a vampire named Aurel. He had mean blue eyes and blonde hair and he was tall like you. He was laughing and I just felt like I wanted to. Muli ay may tumulong mga luha mula sa mga mata nito at tumingkad ang kulay ng buhok nito. You wanted to? Mahinang tanong niya. Kill him or die if I couldn't save you, Mommy. Mahigpit niyang niyakap ito. Noon lamang niya narinigan ng ganong salita mula rito. Ang isipin, alam na nito ang konsepto ng kamatayan sa ganong edad ay labis na lumagabag sa kanya. Tinawagan ni Bill si Irene, isang bamperang nagtatrabaho sa klinik nito. Agad na dumating ang babae at ito munang pinagbantay nila kay Red. Kailangan nila mag-usap na mag-asawa. I don't know what happens, Kai, but you're not wearing red again. Burn all your red clothes, do you understand? But I look great in red, and yan ang matikilan. Oh, of course, it would just be a shame to burn the Prada sun. I don't have much patience tonight, Sky. All right, even the Victoria's Secret 90 that you love. Everything? Fine. Hindi ka na magsusuot ng pula kahit kailan, okay? Mahigpit siyang niyakap nito. Natatakot ako, Sky. Sambit nito sa mahinang tingin. There were but very few moments when he became vulnerable. At ang mga pagkakataon yun ay laging may kinalaman sa kanilang mag-ina. Walang masamang mangyari sa akin o sa anak mo. Dapat noon ko pa siya pinatay. Panaginip lang yun, Red. Nainiwala ka ba ron? Hindi siya nakaimik. Hindi rin niya alam at hindi rin niya sigurado. Nakabuo siya ng pasya, siguro panahon na para sabihin natin sa kanya ang tungkol kay Aurel. Pinakatitigan siya nito bago ito tumango. Burrell was looking at the first sparkling star in Orasol Birchie, the underground town he had created for his kind. Matatagpuan yun sa ilalim ng Carpatica Estates, ang exclusive Romanian subdivision na pag-aari ni Concilio. Dahil matagal na ang underground town na yun, ay makaluma rin ang mga estruktura. Most of his kind prepared it that way do. He guessed that the old ones like prepared everything that belonged to a much simpler time, although he certainly appreciated the conveniences brought by technology. Malaki rin ang naitutulong ng teknolohiya sa pagpapatakbo ng Orasol Virtue. A few decades ago, only fire lamps gave light to their cobblestone streets. Napangiti siya nang mapansin ng isang babae sa labas ng Sky with Diamonds, ang tanging makislap na tindahan sa lugar. Mukhang nag-aalang pumasok sa loob ng tindahan ang babae. Sa katunayan, sa buong isang buwan na nakabukas ng tindahan, wala pa siyang nakita iisa na naging parokyanon yun. Pero hindi nababahala roon ang may-ari na si Sky. Ayun dito, ganoon daw talaga ang tindahan na walang promotion. Kapag naglaon, natitiyak daw nito,
Maraming matutuwa sa mga paninda nito, mga damit na makabago para sa kanilang uri. Her designs were avant-garde, even though most of the residents in Orasol Berchi preferred tailored clothes. Gayunman, tama si Sky sa pagsasabing mas marami raw sa kanilang uri ang hindi nakatira sa Orasol Berchi. Ngunit, bumibisita roon ng madalas. Ang mga yun ang iniisip nitong maging kliyente. Natawa siya ng malakas nang makitang mukhang nagulat ang tindera ng shop. Nang pumasok ang babaeng vampirang kanina ay tumitingin lang sa labas. May sindak na ekspresyon sa mga mata ng tindera. She was human, after all. Mga tao ang karaniwang empleyado sa mga establishmento roon. It had been more than a century ago since a human being died there, and the one who fed on the poor person's blood was punished severely. Hindi sila mga hayop, hindi rin sila mga tao, pero siya at ang iba pang miyembro ng konsilyo ay naniniwala na mga disinting nilalang sila. Hindi na nila matalikuran ang kanilang natural na pagkauhaw sa dugo. Maraming paraan upang tugunan yon. The Concilio did not punish those who preferred traditional feeding, even if it meant the death of a human being, but it had to be done with discretion and never in Orasol Berchi. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kapaan ng kompasyon. Isang kalsadang bahagi ng town square. Meron siyang sadya sa lugar na yun. Tumuloy siya sa Nicolitas Espalatory Automata, isang laundromat. Nakangiti ang bumati roon sa kanya, ang may-aring si Nicoleta. She was a woman in her 50s. Napakaganda pa rin ito. Minsan sa buhay niya, na-inlove siya rito pero tumanggi itong maging katulad niya kahit mahal din siya nito. 30 taon nang nakalipas, ngunit para sa kanya ay tila kahapon lang yun nangyari. Sa isang katulad niya, maikli lamang ang panahon yun. Nicoleta, si Mephisti, pangungumusta niya nito. Sandvine Burrell, si Mephisti, balik nito sa kanya, nakangiti pa rin. Hindi na kasing kinis tulad noon ang balat nito, ngunit hindi nagbabago ang ganda ng ngiti nito. May pag-alon pa rin sa puso niya dahil sa ngiti yun. Sandvine, ngumiti siya nito at kinumusta ang anak at apo nito. Nilingon nito ang isang hamper. Naroon daw ang makulit nitong apo na pumuslit sa truck nito kaya nakasama sa Orasol Berchi. Bilang parusa, hindi nito pinaalis sa hamper ang bata. Mula nga roon ay narinig niya ang tinig ng isang batang babae. Dabria Sabad yung vampire bunika. Natawa siya. Nais daw nito makakita ng isang vampira. Tinutok ni Nicoleta ang noo at agad na humingi ng paumanhin sa kanya at iminungkahi na burahin niya ang ilang bahagi ng memorya ng bata. Tumango siya. May higpit nilang ipinagbabawal ang makalabas ang informasyon tungkol sa kanilang lahi. Alam lamang yun ni Nicoleta at ng anak nito dahil naglingkod ang mga ito sa kanya. They used to be blood donor. Pasa-pasang trabahong yun mula sa mga ninuno ng mga ito. They were the few trusted ones. They were loyal and would never betray them. At kung ipagkakanulong man sila ng mga ito, napakadaling malaman yun. Alam ng mga ito yun. Nicoleta's family was rich because of their service to him. Sa katunayan, isang malaking negosyo ang laundromat ni Nicoleta. Nagkalat yun sa buong Romania. Ngunit nagtatrabaho pa rin ito sa Orasol Berchi. Sa tindahan yun at alam niya kung bakit. She still loved him. 20 taon na buhat na pumanaw ang asawa nito at hindi na ito nag-asawa uli. Bunika, is that a vampire?
Hello, Mr. Vampire. Please do not erase my memory and do not drink my blood too. Anong bata muna sa loob ng malaking basket. Why you chatty, brat? Tumawa si Nicolita. Maging siya ay napangiti. Mukhang makulit ang bata. She's very sweet, although she never stops talking. Quite smart too. She knows Romanian English. Napatango siya. Her father's American, yes. Tumango ito. Chinese-American, Mr. Vampire. May I see you? Tanong ng bata. Yes, you may. Nakangiting tago niya. Agad na bumukas ang lovely hamper at tumaob yun. Nadali yun ang mga iba pang mga damit at tumabon sa bata. Halos hindi ito magkandiw-gaga na makalabas sa patong-patong ng mga damit. Nang makatayo ito ay agad itong tumitig sa kanya at sa ngumiti kaya tagaktak ang pawis nito. Nakita niyang wala itong ngipin sa unahan. The child was 7 years old but she was small, very fitted. Nakapajamas pa ito. Nag-courtesy ito sa kanya. Hello, Mr. Vampire. My name is Merona. How are you? I'm fine, thank you. You're such a lovely child. I hope you already had lunch. Napalakak siya at tinuran nito. Napakatilinong bata nga nito, sinabi ni Nicolita. Nabibihisan daw muna nito si Merona. Nang bumalik ang dalawa ay nakabistida na ang bata. Muli itong nag-courtesy sa kanya. She had golden locks of hair, contradicting those small Asian eyes. Welcome to Rosal Birchie, my lovely. Would you like a tour of the place? If it's not too much to ask, sir. Hindi pa nito masyadong ma-pronounce ang S at naaliw siya ron. Matagal na panahon na siyang walang nakakasalamuhang mga munting bata. Maliban sa kanyang inaanak na si Red na dinadalaw niya paminsan-minsan. Nicolita, may we? Of course. Hinawakan niyang kamay ni Merona. Hindi ito kumiklag sa lamig ng kanyang balat. Brave one too, anya sa isip. Tinangkay niyang basahin ang isip nito ngunit hindi niya magawa. Natigilan siya sa paglalakad. Were you born during an eclipse, my lovely? Tanong niya rito. What's an eclipse? Tinangka uli niyang basahin ang isip nito, ngunit nanatili siyang biko. It was curious and quite fascinating. Bagaman may ilang bamperang nagsabi sa kanya, ang mga nilalang na isinilang habang naganap ang isang eclipse ay mahirap basahin ang isip. Hindi ganon sa kaso niya. Ang tanging hindi niya kayang gawin ay manipulahin ang isip ng mga ito. Bagaman kaya niya yung basahin at napakabata pa ni Merona. Dapat ay mabilis siyang makapasok sa isip nito pero hindi niya magawa. Is there anything wrong, Mr. Vampire? Nothing, my lovely. You're such a fascinating child. Why, thank you, kind sir. Nakangiting idinaiti. Ito ang dulo ng hintuturo sa pisngi nito. Talagang nakakaaliw ito. Patuloy nilang tinahak ang kalsada. Tila mahamakha ito sa mga nakikita. Hanggang sa makarating sila sa isang establishmento kung saan batid niyang makakuha siya ng pagkain para dito. Isang kainan yon para sa mga tao na nagbukas may 3 taon pa lamang nakakalipas. Tanging mga empleyadong tao ng mga shop ang parokyano roon. Kapag nasa oras sa Birchie, Sina, Sky at Red, kumakain din ang mag-ina roon. Of course, they ate there for free because Sky owned that place as well. Do you know how to read? Tanong niya kay Merona pagkatapos itong abutan ng menu. Tumango ito. Isang minuto ang lumipas bago ito nakakita ng gusto nitong kainin. Itinuro nito
ang larawan ng ice cream sa menu at saka isa-isa ang pantig ng salita gamit ang hintuturan nito. Ice cream, chocolate, and coke. I'm not allowed to drink it at home. Napakabipa nito. Order na siya sa servidurang yumukod sa kanya. Napansin niya ginala ni Miruna ang paningin nito sa loob ng establishmento. It looked like a malt shop from the 50s with a jukebox and other vintage paraphernalia. Please don't erase my memory, sir. Pakiusap nito sa kanya. You may call me Burrell. I'll have to wait and see if I can do anything about your request. Wika niya, kahit batid niya, hindi rin niya makakayang burahin ang ilang bahagi ng memorya nito. Pero hindi nito kailangang malaman yun. Mukhang nakontento na ito sa kanyang tugon, lumapit ito sa jukebox. Naglabas siya ng barya at tinanong ito kung anong kanta ang gusto nito marinig. Hindi familiar sa kanya ang kantang binanggit nito at wala rin yun sa listahan ng jukebox. Alright, let's just key in your favorite numbers. Binanggit nito ang pizza ng kaarawan nito. A soft melody played. Ngumiti ito. I know this song. This is my mama's favorite. Can you sing it? Tumano ito at nagsimulang umawit. He suddenly had a gnawing feelings at the pit of his stomach, and then excitement filled his heart. In all his years in this world, he had never heard such a glorious hunting voice before. Biglang napatingin dito ang buong establishmento. Isang sabiduro ang nabitawan pa nga ang tang nitong tree. Tahimik ang buong lugar nang matapos kumanta si Miruna. Marahil nabibigla rin sa kakatuwang singing voice ng bata. Tila isang dalaga na yun, humagikik ito. Her laughter sounded so precious as well. My tata said I have a beautiful voice and I would win a Grammy someday. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Hindi niya napigil ang kanyang sarili na hawakan ang ginintuan nitong buhok. Is it possible? No, it can't be, but that voice, Burrell, are you okay? Tumango siya. Hindi tiyak kung ano ang kanyang nadarama. Isa lang ang sigurado siya. Kailangan niyang makausap si Nicoleta. Nasabik si Miruna sa ipakikilala ni Burrell sa kanyang bagong kalaro. Dinala siya nito sa Pilipinas upang ipakilala sa kanya ang batang vampira ng ngalang Red. Nasa sasakyan na sila patungo sa bahay nito. Nitong nakarang taon ay tinuruan siya ni Burrell na magsalita ng Tagalog. Sa katunayan, ay tumigil siya sa pagpasok sa eskwelahan upang mag-aral ng wikang yun, pati na rin ang ibang leksyon. Mabilis para sa kanyang matutuhan ang wika. Ang sabi ng kanyang bunika ay manatili siya sa bahay ni Red sa loob ng 2 buwan niyang bakasyon at sa pasukan ay babalik siya sa Romania para pagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa ilalim ng isang private tutor. Ayon sa kanyang ina, hindi na raw siya babalik sa eskwelahan maliban kung magkukulihiyo na siya. Noong una ay nasabi siyang mapapadala siya sa Oras Holbergy dahil paborito niya ang lugar na yun. Ngunit sa pagkalipas ng mga araw ay nagsimula siyang mamihis sa mga kaklase at kalaro niya, kaya ganun na lang ang kanyang pananabik sa sinabi ni Burrell na may bagong kaibigan itong ipapakilala sa kanya. Nang kausapin siya ng kanyang lula, sinabi nito na hindi niya maaaring sabihin sa kahit na sino ang mga natuklasan niya tungkol sa mga vampira. Pinapangako siya nito dahil kapag pinagsabi raw niya ang tungkol doon ay maaaring mapahamak si Burrell. Hindi niya maunawaan kung bakit ayaw ni Burrell na burahin na lang mga alaala niya. Ngunit masaya rin siya sa desisyon nito. Sinunod nito ang
Kanyang hiling na huwag gawin iyon. Basta makakuro siyang hindi niya ipagsasabi sa kahit na sino ang lahat ng nalalaman niya. That's very hot, reklamo niya maya-maya. Hindi siya sanay na mainit na klima. Napakainit pala sa Pilipinas. Pinalakasan ni Burel ang air condition ng sasakyan. Humawak siya sa kamay nito. Nang sa gayon ay malamigan siya. Parating malamig ang kamay nito. Tanong siya ng tanong dito tungkol kay Red. Marami siyang katanungan na madalas ay hindi ito nasasagot ng buo. Ngunit nasanay na siya roon. Kapag ayaw nitong sabihin ng isang bagay ay hindi ito nadadaan sa pangungulit. He's a very nice boy. He's 3 years older than you. He's very excited to meet you. I'm very excited to meet him too. Halos hindi na siya makapaghintay. Parang hindi kailanman na-under ang kanilang sasakyan sa gitna ng hindi umuusad na trapiko. Nakatulog na siya sa tabi ni Burel at nang gisingin siya nito ay nasa bahay na raw sila ni Red. Agad siyang sumilip sa labas ng bintana. Papasok ng sasakyan sa isang malaking gate. Marami siyang nakikita mga puno sa paligid at mahaba-haba rin ang tinahak nilang daan bago narating ang isang malaking bahay. It was nothing compared to the palace that housed Burel and his friends, but was very big, so much bigger than their own house. We're here, anunsyo ni Burel. Agad siyang bumaba. How many times do I have to tell you that the lady always waits to be assisted by a gentleman? That's chivalry, Maruna. Ninitian lang niya ito. Madalas siyang nasisita nito. Marami rin itong punto na sinasabi kung paano raw ang maging isang lady. Kaya din ang madalas sabihin sa kanya kahit nalula niya. Now he's very excited to meet you as well, so you be a good girl. I'm a good girl. Don't talk too loud. I don't do that, sambit niya. Ganyan din ang madalas na habilin sa kanya ng lola at mga magulang niya. Mahigpit ang tagubili ng lula niya na huwag daw siyang masyadong madaldal kapag nakarating na sila ni Burel sa Pilipinas. Minsan daw ay walang tigil ang bibig niya. Ang mga lahi raw ni Burel ay quite kind. Ayaw raw ng mga to ng madaldal at maingay. Napansin nga niya na tahimik sa oras Sulberchi at laging mahinahon kung magsalita si Burel. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at iniluwa ang isang babaeng ubod ng ganda. Maliit lamang itong babae. Mapupulang mga labi, makinis ang kutis, mahabang alon-along buhok. Ginintuan ang kulay ng mga mata nito. Burel! Ngiting-ngiti lumapit ito sa kanila at niyakap ang kanyang kasama. Sakay ito kayad sa tapat niya. And who is this cute little precious ones? She'll like her already. Ito marahil ang ina ng magiging kalaro niya. Napansin niya sa mga nakikita niya sa Oras Holberchi ay magkakatulad ang mga nilalang doon. Napakakinis ng kutis ng mga ito. It was almost translucent. My name is Merona. My family calls me Ona. Ang ganda po ng mga mata niyo. Why, thank you. Nakangiting sabi ng magandang babae. Tila aliw na hinawakan nito ang kanyang buhok. You've got great hair. I love it. Tuturuan kita kung paano yan alagaan ng mabuti. Talaga po, sige po. Bunika always makes me tie it up into a band, but it's hard. So she usually does my hair, but it hurts. She pulls it back so hard. Hindi niya napigil ang reklamo. Isa yun sa pinakaayaw niyo gawin. Makapal ang buhok niya na halos hindi kasya sa kanyang kamay kapag hinawakan niya yun. Inabot siya ng siyam-siyam bago maitali ang kanyang buhok na katulad ng kanyang lula. At karaniwang bako-bako yun sa itaas.
Hindi tulad kapag ang lula niya ang nag-aayos ng buhok niya, na banat talaga. I'll teach you a trick about that too. Bigla ay masaya-masaya na siya. Marahil ay katulad din ng ina nito si Red. Mga kasundo niya, eto kung ganon. Sa eskwelahan niya noon, mas gusto rin niyang kalaro ang mga lalaki, kaklase niya, dahil mas nakakasabay ang mga ito sa kanya pagdating sa takbuhan. Pinaghanda kita ng pagkain, sabi ng ina ni Red. Pagpasok nila sa bahay, inaroon ng isang lalaking kasing tangkad ni Burrell. Nagkamay ang dalawang lalaki at katulad ng babae ay pinagmasdan siya nito. Kinamayan siya nito. Malamig din ang balat nito. Why aren't you the brave one? Nakingiting sabi nito. Pinisila kanyang baba. You're very cute. And you are very tall. Burrell is also tall. Lahat ba ng vampira matangkad? Gusto ko rin maging matangkad. But my tata is short, sabi niya. Half Chinese kasi siya. Bumaling siya sa magandang babae. Half Chinese din po ba kayo? Tanong niya rito. Dahil maliit din ito. Half Filipina ako, sagot nito. I'm afraid this one's little chatty, ani Burrell. Naginit ang kanyang mapisni. Umanda na naman pagkamadaldal niya. Nakamiss din para sa kanya ang magkaroon ng kakwentuhan. Nag-iisang anak kasi siya at ang private tutor niya ay laging aralin ang gustong talakayin. Una, this is my husband Miguel, Red's father. My name is Sky. Come into the kitchen. Hope you like pancakes. I love pancakes. Tumuloy na sila neto sa kusina habang naiiwan sa salang dalawang lalaki. Agad siyang nagtanong kung nasan si Red. Sinabi nito, nasa itaas pa raw ang kanyang anak nito pero pababa na rin mamayang kaunti. Habang kumakain siya ay naglabas din ito ng pagkain para sa sarili nito. Namaha siya dahil kumakain ito ng karne. Ngumiti ito sa kanya. Iniisip mo siguro kung bakit kumakain din ako ng pagkain kagaya mo. Hindi po kayo vampira? Hindi ba sinabing Burrell ang tungkol sa ori ko? Nang umiling siya ay napaliwanag ito, I'm half vampire and half werewolf. Just like my son Red, werewolf. Nalaki ang mga mata niya. Mahilig siya sa mga pelikulang gano'n ng tema. Nakita niya ang koleksyon ng pelikula ng kanyang ama at ipinoposilit niya yun upang mapanood nang hindi nalalaman ang mga ito. Ayun noon ang kanyang lula na manood siya ng mga gano'ng pelikula. Everything changed when she overheard her grandmother and her mother talking about vampires though. Pinayagan na siya ng mga ito manood ng mga pelikula. Pagkaman, ang sabi sa kanya ay hindi totoo ang madalas na sinasabi sa mga yun. Can you transform? Oh no, I am more a vampire now than a werewolf. Paano po yun nangyari? Nagpaliwanag ito na isinilang daw itong tao. Bagaman, ang ama raw nito ay may lahing werewolf. Naging vampira ito sa pamagitan ni Burrell. Manghamangha siya sa kwento nito. Kung sana ay maraming alam ang kanyang lula at inatungkol sa mga katulad ni na Mrs. Sky, marahil ay noon pa niya nalaman ang tungkol sa mga ito. Wala kasing masyadong alam ang dalawa, kahit na matagal naglilingkod ang mga ito kay Burrell. That's so cool. Hindi ka ba natatakot sa amin? Agad siyang umiling. Batid niya na malaki ang pag-aalinlangan ng kanina at noong una ay ayaw siyang pasamahin sa Pilipinas. Ngunit aking pinisito ni Burrell. Palibhasa, kilalang-kilala na nito si Burrell at malaki ang tiwala ng mga ito sa lalaki. Pumayag na rin ang mga ito sa bandang huli. Would you mind telling me why? Lumingon muna siya sa paligid. Saka sinagot ang tanong ni Mrs. Sky. I want to be like you.
Hindi niya sinasabi ang bagay na yun sa lula niya, kahit sa kanyang ina. Nang minsan kasing sabihin niya na parang masarap maging tulad ni Burrell, agad siyang sinawata ng dalawa. She wanted to fly or lift so high that she could land on a tree. She wanted to move and run so fast. She wanted to have powers. Ayun na ang gusto niya noon pamang manood siya ng mga cartoons. Akala niya noon ay imposible yun. Ngayon ay alam na niya ang totoo. Really? Hindi ka takot? Tanong ni Mrs. Kai. Bakit naman po ako matatakot? I will be able to take care of myself and be like one of the X-Men. Tumawa ito. Maya-maya ay sinabi nitong isasama na siya nito sa magiging silid niya. Sa bahay na yun, siya manatili at babalikan siya ni Burrell pagkalipas ng 2 buwan. Nagtungo na sila sa ikalawang palapag ng bahay. Pagbukas nito ng pinto ay agad siyang humanga sa itsura ng silid. Punong-puno iyon ng mga laruan. Pink ang kulay ng mga dingding. May nakita rin siyang PlayStation. It's like my dream come true. Bawal sa kanilang tahanan ng kahit na anong uri ng video games at bilang din ang kanyang laruan. Mga laro ang native sa China ang parating ibinibigay sa kanya ng kanyang ama dahil ibig daw nito makilala niya ang lahing kanyang pinagmulan. Noong nakaraang kaarawan niya, abacus ang ibinigay nitong regalo sa kanya. You like it? Tanong ni Mrs. Kai. I love it. These toys are better than my abacus. Abacus? My tata, he likes those non-toy things. Muli itong tumawa at sinabing nasa ibaba na raw ang anak nito. Tumuloy na sila ron. Kausap niya Burrell sa salang isang batang lalaking higit na matangkad kaysa sa kanya. Mukha nitong binatilyo. Nakatalikod dito at napansin niyang mula-mula ang buhok nito. Lumingin ito sa kanila nang nakangiti, ngunit nang makita siya ay nabura ang ngiting yun. But she's so small, Mom. She's practically an infant. Sambit nito. Nakasimangot si Miruna habang nasa field sa compound ni Red. Inutosan ni Auntie Sky ang anak nito na isama siya sa paboritong lugar laruan nito. Wala naman siyang makitang laruan doon. Hindi rin siya niniwalang vampira si Red dahil hindi ito nagpakitang gilas sa kanya. Kahit hiniling niyang yun. Sa katunayan, tila nainis pa ito sa kanya tuwing sinasabi niya rito tumalo nito at kargahin siya. Minsan na yung ginawa sa kanya ni Burrell, she had such a thrill that she wanted to experience it again. Is this your playground? Tanong niya rito. Yes. Where are the swings? The monkey bars? The seesaw? I'm 10 years old, not 5. Napaismig na naman siya. Tinapik niya ito sa dibdib. Fine, carry me then and jump to that tree. I'm not your nanny. Pinamaliwangan niya ito. I didn't come here for a nanny. I'm supposed to be your playmate. Now jump. Do something awesome. Talk to me using your mind. Come on. Burrell did it to me once. Come on. Do it. Tinisin ko tong bububwit na to eh. May nang sambit nito pero narinig pa rin niya. Titilisin mo ko? Mukhang nabigla ito nang malaman na marunong siyang magtagalog. Mahirapan niya ito. Nakala niyang tulad ng mga magulang nito ay magiging espesyal ang turing nito sa kanya ngunit naiinis pa ito. Wala naman siyang ginagawang masama rito. Hindi ba at ang pakay lang niya roon ay ang makipaglaro dito? How come and I can't read your mind? What are you? Can you hear me? Anong isip nito sa kanya? I'm a human being and yes, I can hear you. Show me your fangs. Come on. Mukhang nairita na naman ito at nabigla siya nang makitang tumingkad ang pulang buhok nito. Bahagya siyang napaatras. Iyon ang isang bagay na hindi niya nakita kay Burrell. Your hair looks weird. Bakit hindi ka nalang bumalik at sasabihin kay Ninong Burrell na ayaw mo akong maging kaibigan?
Pinakatitigan siya nito sa mga mata niya. Sasabihin mo yun sa kanya at aalis ka na at babalik sa roman niya. Matuto ka rin manahimik, otherwise vampires will get mad. Hindi naman nagagalit agad ang mga vampira. Hindi ko rin sasabihin kay Burrell na gusto ko nang umalis. I like my room and it's better than spending time learning how to use the abacus. Now I want you to do that thing with your hair again. Nagsimula siyang masabik sa pangyayaring yun. Nakakamot ang noon ito habang nakatingin sa kanya. What are you? Tanong nito. Napikon siya. Bakit ba ayaw nitong magpakitang gilas? At tanong ito ng tanong. Wala namang espesyal sa kanya, hindi tulad nito. Kung nagkapalit silang dalawa, marahil ay kanina pa siyang magpapasikat dito na mga kaya niyang gawin. I want to live with you and see awesome things. Dali na, Red. Pinagsyang pa niya ang mga paa sa lupa. Hindi. Tell me what you are. I am Verona. Now take me up the tree. Sa kanyang pagkabigla ay binitbit siya nito sa baywang at animoy sa siyang envelope na kinipkip nito sa tagiliran. Matangkad ito at malaki ang katawan at dahil maliit siya ay agad nitong nagawa yun. Napatili siya. Para siyang nahilo sa pwesto niya. Tumalon niya ito at inilagay siya sa sanga ng isang puno. Ang baywang niya ang tanging nakapatong sa sanga at kaunti lang na mawala siya ng balanse ay mahuhulog siya pababa. What else do you want, little girl? Tanong nito, nakatungtong din sa sanga. Hindi kaya ng kanyang pride na makiusap dito. Ayusin ang posisyon niya sa sanga. Nagpilit siya makakuha ng balanse na nagawa naman niya. Umupo siya sa sanga ng puno. Pawisan. Malukip-kip siya. Masama kang vampira. I hate you. Ang niya rito. Sabihin mo kay Ninong Burrell na isama ka na pauwi o iiwan kita rito. Never. Singhal niya. Tumalon niya ito pababa ng puno. Ganun na lang ang kapay niya dahil hindi na niya ito matanaw. Hindi siya makababa dahil masyadong mataas ang puno at wala ring malapit na sanga na maaari niyang tungtungan. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magagawin yun. Nanatili siya sa kinaupuan hanggang sa magsimula ng dumilim. She would never cry for help and hopefully Red's parents would find out what he had done and punish him. When she heard the night birds chirp and darkness totally surrounded the place, she closed her eyes but didn't breathe a word. If I hear it's her fault one more time, I swear you're going to lose your internet privilege, Red. Nakadama ng galit si Red. Lalo na nakangiti si Verona habang nakahalikip-kip na pinapanood kung paano siya pagsabihan ng kanyang ina. Kanina pagalit na galit sa kanyang mami niya. Nakita nito si Verona sa itaas ng puno at sinabi nito ang katotohanan na siyang nag-iwan dito roon. Alam niyang abala ang mga magulang niya sabay kipag-usap kay Ninong Burrell kaya hindi sila makikita ng mga ito. Hindi niya iniwan ang batang babae sa itaas ng puno. Lamang ay nagtago siya upang turuan ito ng leksyon. Hindi niya akalain na hindi ito hihingi ng saklolo sa kanya kahit inabot na ito ng 3 oras sa itaas ng puno. Hindi siya pamilyar sa ganong klaseng tao dahil hindi niya mabasa ang isip nito. Hindi rin niya magawa makontrol yun. Higit sa lahat, wala pa siyang nakilalang batang kasing daldal at kasing palautos nito. Hindi siya sanay na inuutusan ng gano'n na para pang obligasyon niyang mamangha ito sa mga kakayahan niya. Siya sa small Red. Pwede siyang mahulog sa punong yon. She could broken all her bones. She could died.
But I was there the whole time, ma'am. Sabad na. He was not anti-sky. Sabad ng batang makulit ang sarap nitong Teresin. You will apologize to her. Ang kanyang ina. Hindi niya magawa yun, lalo na at nakangisi si Merona. Was she really only turning 8 years old in a few months? Bakit kung makaasta ito ay parang mas matanda ito sa edad na yun? Bakit ba ito ang kinuha ng kanyang mga magulang na kalaro niya? Oo, at sabik talaga siya sa isang kaedad niya na maaari niyang makakwentuhan. Ngunit sana hindi naman ganitong klaseng bata ang dinala ni Ninong Burrell. Sure, he would like to play games like basketball and baseball, maybe even football, pero paano niya gagawin ang mga yun kung babae ang kalaro niya? Naghihintay kami, Red, muling wika ng mami niya. Nakapamaywang na. He sighed and whispered, I'm sorry. I didn't hear you, sabi ng mami niya. I'm sorry, Merona. Ulit niya sa mas malakas na boses. He doesn't mean it. He wants me to go home. Ani Merona na mukhang enjoy sa nangyayari. She was probably a witch. I'm sorry about this, Una. He's a nice kid. But he can be stubborn sometimes. Nilingon siya na kanina. May dismayadang ekspresyon sa mukha. Wala siyang nagawa kundi ang magyuko ng ulo. Hindi niya nagagawang sumagot pa rito kapag anong talagang galit na ito sa kanya. Red, you're going to stay inside this room the whole night. There will be no internet for a year and no dinner tonight. Una, come. I'll cook you something special. Lumabas ng dalawa habang siya ay naiiwang nangangit-ngit sa kanyang silid. He would just have to feed tomorrow morning. Pagkalipas lang na isang oras, ay init na siya. Nagugutom na rin siya, ngunit wala siyang magawa. Pinagtiyagaan na lamang niya ang mga librong ilang ulit na niyang nabasa. Kung sana man lang ay maaari siyang makalabas ng silid sa warehouse ng kanyang ama malapit sa field, ay marami siyang maaaring gawin kahit paano. Maya ay nakarinig siya ng mahinang pagkatok sa pinto. Alam niya ang batang makulit ang nasa labas. Binuksan niya yun. She was holding a plate of steak. I knew you can eat this. Kumalam ang kanyang sikmura, ngunit ayaw pumayag ng pride niya na kunin ang dala nito. What do you want? I want you to turn me into a bonfire before I leave for Romania. Talaga kay sarap tirisin ang bubuhay na ito. Look, nothing you can say will convince me to turn you into one, anirid kay Merona. Sa halos 2 buwan na anyang panatili ron, ay lagi niya kinukulit ito ng ganon. Nakapanglumbaba siya sa harap nito habang nagbabasa ito. Nasa field sila at kanina pa siya nito sinasabing maglaro na lang. Iginawa siya nito ng swing, siso at monkey wars. Nasaksihan niya kung paano nito ginawang lahat ng yun na nag-iisa. Lalo siyang namangha at sumidhi ang kagustuhan niya maging tulad nito. Why not? Because you're too young. Sa edad na yan, hindi mo pa alam ang gusto mo. Besides, you'd be forever young. You're young. You're young too. But you grow up. Hindi ako katulad ng ibang vampira. Pero sabi ni Burrell, hindi rin ako kagaya ng ibang tao. Hindi na ito mimik. Tila uminit ang ulo. Napansin niya noon pa na ayaw nito kapag kinukulit niya ito. Kaya nagpasya na lang siyang maglaro sa swing. Nang mainit, ay tinawag niya ito upang pumisto sa kabilang dulo ng siso, ngunit ayaw nitong magpaistorbo. It's boring, sigaw niya mamaya. Naaliw siyang inisinsilid. Gustong-gusto niya kapag namumula ang buhok na ito. Ibibili kita ng ibon, boy yun. Ulit niya, sabay rapid dito. Kinuha niya ang Barbie doll at niyaya itong maglaro niyon.
Pinukol siya nito ng masapang tingin. Oh, come on. You can hold my cane over here. You want to spend time up the tree again. Huwag mo akong subukan. Wala dito sina Mami at Daddy. Umingo siya. Isusumbong kita. Tinignan ulit siya nito ng masama. Sakay binalik ang atensyon sa librong ibinabasa nito. Nilaro niya ang Barbie at Ken. Ilagyan ng tinig ang mga yun habang kunwari ay pinag-uusap. Hello there, Barbie. Would you like to be a vampire? Anya sa malaking tinig. Kunwa ay si Ken. Sa kanya piniliit ang tinig upang bigyan ng dialogue si Barbie. Yes, Ken. I would love to. Bite my neck. Inilapit niya ang mukha ni Ken sa liig ni Barbie. Bro, now, that's easy. That's so easy. Inindot niya ang paa ni Barbie sa pahinang ibinabasa ni Red. Please, Red, please. Sukat bigla itong tumawa. No, ang kulit mong bata ka. Bata ka pa rin naman. Oo nga, pero iba ako sa'yo. Pero, iba rin naman ako. Iba kasi ibang paraan. Hindi ka nalalaki kapag ginawa kitang tulad namin. Bakit? Hindi ko alam. Bakit nga? Hindi ko nga alam. Then promise me you'd turn me into one someday when I'm older. No. We're allowed to have only one blood child. I'm not wasting that one chance on you. Why not? Marami ka pang hindi alam. Makulit ka pa. Can you drink blood? I bet you can't even eat rare steak. Natigilan siya. Bakit nga ba hindi niya yun masyadong naisip? What does blood taste like? Sweet and filling. Oh, like pancakes? No, like blood. Kaya kong minom ng dugo, iinom ako ng dugo, determinadong pahayag niya. Tinawanan lang siya nito, nanahimik na siya. Kapag hinamon siya nito, hindi rin niya magagawa yun. Patuloy itong nagbasa habang siya naman ay naantok. Humiga siya sa damuhan. Nang magising siya ay nakauna na siya sa hita nito. Patuloy pa rin ito sa pagbabasa. It was fascinating to look at his eyes move from left to right. Napakabilis nito magbasa. I'm living in a few days, Anya. Salamat naman. Umingos siya nito. Mamimiss kita. Will you call me if you're in Orasol, Berchie? Pupunta ako para magkita tayo mula ngayon. Ikaw na ang best friend ko. Ibinaba nito ang libro at umiti sa kanya. Bihira nitong gawin yon. May kasiyahan siyang nadarama tuwing umingiti ito sa kanya. She really like him. Mabait naman ito, bagaman minsan ay suplado. Okay, tatawagan kita kapag pumunta ako ron. Promise? Tumango ito. Do you promise to make me one when the time comes? Masamang tingin ang muling ipinukol nito sa kanya. Ngumiti siya rito. Iyong labas ang lahat ng ngipin. Ngumiti rin ito. Ilang linggong pinaghandaan ni Mirona ang araw na yon. Magtutungo sa Orasol, Berchie Red kasama ang magulang nito. Dumalaw ang mga ito roon noong isang taon, ngunit hindi siya nakarating dahil nagkasakit siya noon. Ngayon ay hindi niya yun palalampasin kahit ano ang mangyari. Bagaman nagtutungo roon ang mga magulang nito, ay bihirang kasama ng mga ito si Red. Kadalasan din na isang araw lang ang mga ito roon at bumabalik na ulit sa Pilipinas. Umaasa siyang lilipat ang mga ito sa Romania sa takdang panahon. Batid niya may mga ganong plano ang lahat ng mga kauri ng mga ito na gusto manatiling lihim ang pagkatao. She wished they could live in Orasol, Berchie where time stood still. She had an intense crush on Red, kaya niyang aminin yun.
May 2 taon nang nakararaan nang huli niya ito makita roon din sa Romania. Nagtungo sila sa isang mall at halos lahat ng mga kaedad nila ay napapatingin dito. Bakit hindi? He was probably the most good-looking teenager there. No, she was 14 and he was 17. May larang ipinadala sa kanya si Auntie Sky na naka-email niya paminsan-minsan. Tutuntong na siya sa kolehiyo habang si Reid naman ay lisensyadong piloto na raw sa Pilipinas at marunong din sa makina ng mga barko. Hindi na yun nakakapagtaka dahil maaga itong natutong magpalipad ng helicopter. Bata pa lamang ito ay meron na ito yun. Nasasabi siyang ikwento ito ang pagbabago sa kanyang buhay. Papasok na siya sa isang universidad. Advanced siya dahil personal tutor ang nagtuturo sa kanya kaya natutukan siya ng gusto. Kumuha siya ng exam at accelerated siya kaya maaari na siyang magkolehiyo. Hindi niya alam kung paano din. Hindi niya alam kung papasok din sa universidad si Red. Wala siyang masyadong alam sa plano ng mga ito. Tahimik ang mundo ng mga ito, para bang lahat ay lihim. Hanggang ngayon ay nasasabik siyang malaman ang mga bagay tungkol sa mga ito. At wala pa rin kasagutan ng mga yon bukod doon, naging batas sa kanilang tahanan na bawal siyang magsalita tungkol sa nalalaman niya sa mga vampira para sa kapakanan ng kanyang ama. Na walang alam na kahit ano tungkol sa naging trabaho ng kanyang ina at lola noon. Ang tanging alam ng kanyang ama ay isang kamag-anak si Burrell. Marahil, kung may nalaman ito noon, ay nagawa niya ng paraan ni Burrell upang hindi na ito maalala. Sa ngayon, ang tanging alam lang niya ay may mundo ng mga vampira at lobo. Sa mundong yun ay kabilang lahi nila noon na sinaunang panahon bilang mga tapat na taga-silbi. Alam din niyang may pamunuan ang mga ito at bahagi niyo si Burrell. Malaki rin ang hinala niya na sa kung anong dahilan ay hindi magawang pulahin ng mga ito ang kanyang alaala. She thought about that often. Wala siyang makitang dahilan kung bakit hindi binubura ni Burrell ang kanyang alaala. Ang pinakamalaking tanong sa kanyang isip ay kung bakit ipinakilala nito sa kanya si Red. Ilang ulit na niyang tinanong ito. At ang tanging sinasabi nito ay siya lamang daw kasi ang batang nakaalam ng tungkol sa kung ano ang mga ito nang hindi natatakot. Red needed a friend and she was the only candidate to fill the position. Walang kaso sa kanya kung totoo man na iyon ang dahilan. Masaya siyang nakilala niya si Red. Her heart had found someone to care for. At mula nang makilala niya ito at matuklasan ang mundong kinababilangan nito, ay namulat siya sa mga bagay na marahil ay hindi niya maiisip noon na totoo pala. Bunika, are you ready yet? Tanong niya sa kanyang lola. 6:00 ng umaga at kaninang 5:00 pa siya nakahanda. Kadalasan 8:00 ito umalis ng bahay upang magtungo sa oras sa Verchi. What is the matter with you, child? The family is arriving at 10 o'clock. I know, but I want to be there early. She was giddy with anticipation. Nag-umapaw ang excitement niya na makita uli si Red. Halos hindi na siya makatulog mula nang malaman niyang dadalaw ito sa Romania. Pinamasdan siya ng kanyang lola. Hindi niya masalubong ang tingin nito. Hindi siya amin dito na may gusto siya sa isang tulad na Red. Alam niya, tututol ito. Minsan hindi niya maunawa ng matanda. Kung ayaw nito mga tulad ni Red, bakit ito nagsilbi para kay Burrell? Dahil yun ang tradisyon. At bakit kahit na mayroon na silang kayamanan, ay maaaring bumuhay sa mga sumusunod na henerasyon ng kanilang pamilya, ay patuloy ito sa pagtungo sa oras sa Verchi at personal pa itong tumatao sa laundromat nila roon. Parang may hindi tama sa prinsipyo nito. Gayunman, hindi siya nagko-komento tungkol sa mga bagay na yun. Did you even sleep at all, child?
I sleep. Dumulog na lamang siya sa misa. Wala pang niluluto ang kawaksi. Simple lamang ang kanilang bahay at buhay. Kahit alam niyong malaking negosyo ang hawak ng kanyang lola, maging ng kanyang ina. May laundry shop sa buong Romania ang kanyang lola. Bukod sa restaurant nito, ang kanyang mga magulang naman ay may Volvo dealership. Bukod sa many malls na negosyo ng mga ito. Magkasama sila sa isang bahay. I see you have not lost your fascination about them. Would that be very wrong, Bonica? Tahimik itong humigop ng tsaa. Saka siya tinitigan. I have tried to convince Burrell to erase that part of your memory but he refused. Why would you do that, Bonica? Your mother and I have talked about this. Our family service to them individual mother. We do not want the tradition to continue, so we can have a semblance normalcy in this household. I don't say anything wrong with not being normal. You grew up not having friends. Is that what you call normal? Muriel had to convince your own father you needed private tutoring. Convince him in a way that made him say yes, without much of a choice. Is that normal? Bahagyang tumas ang tinig nito. Isang bagay na napakadalang mangyari. Nabigla rin siya sa kaalamang na manipula pala ang isip ng kanyang ama tungkol sa pag-aaral niya sa ilalim ng isang tutor. I have friends, normal friends. My tutor is normal. Muli itong humigop ng tsaa. Tahimik lang ito, kaya tumahimik na rin siya. Naiinis siya kapag ganun katahimik ang kanyang lola. Ibig niya mabasa ang iniisip nito. Bonica, please understand. Understand what? That you want to be like them. Muli ay tumaas ang tinig nito. I've seen it since your return. I never should let you come with Burrell. You shouldn't have sneaked inside my laundry hamper that day. You shouldn't have listened to me and your mother too. Now, look at you. There's nothing wrong with me, Bonica. You're too young to understand. Tumayo na ito at iniwan siya sa komedor. Napabuntong hininga na lamang siya. Tahimik siyang naghintay sa sala, katabi ang bag na naglalaman ng damit niyang palad talaga sa araw na yun. Ito sa Victorian dress. Ibabagay niya ang kanyang sarili sa itsura ng mga tipikal na nakikita niya sa Orso Verci. In her heart, she was hoping that afraid so that she could live like them. Then he might change his mind about changing her into one of them one day. Lumakad na silang maglula pagsapit ng alas 8 ng umaga. Ito ang nagmamaneho ng truck nito araw-araw. Malaking misteryo sa kanya ang devotion nito. Kung tutuusin ay maaari nitong bitiwan ang laundry shop sa underground town, ngunit hindi niya ito ginawa. Bagkus ay personal nitong isinasikaso yun sa araw-araw ng buhay nito. Kung hindi lamang ito pinagsabihan ng kanyang ina, hindi ito kukuha ng katulong doon. Why do you do it, Bonica? Do what? This. You seem to hate them and yet your devotion says otherwise. I don't hate them, sagot nito. Here we are. Inihigpil na nga nito ang pick-up truck sa isang tabi. Nasa loob na sila ng estate ni Burrell. Nasa loob na yun ng isang malaking exclusive subdivision na naroon na ang katulong ng kanyang lula at may dalang cart. Ito ang nagbaba ng mga supply. Tumuloy silang tatlo sa service entrance ng Chatio. Doon nagdaraan ang lahat ng mga empleyado ng Orso Verci. May pinto sa dulo ng mahabang hallway at sa likod niyon ay naroon ang higit
na mahabang escalator na ang dulo ay isang eleganteng lobby. Sa lobby na yun, nagtatagpo ang lahat ng nais pumunta sa underground town para sa 3 daanan. Dalawa ang nagbabantay sa pinto ng pabilog ng lobby na may 10 naglalakihang elevator pababa sa Orasol Chi. Lumunan sila sa service elevator. Walang number counter yun. Bagaman, daman niya ang bilis niyon. Nang bumukas niyon, ay nasa isang lobby uli sila. May 2 nagbabantay roon. Mga bampera. Tulad ng bantay kanina sa itaas, na yung station was needed. She guessed. They headed for the door that led to a place where the clock did not stick. Tulad ng dati ay napuno ng pananabik ang puso niya para sa lugar na yun. Ngunit higit siyang nasasabik sa pagkikita nila ni Red. Agad siyang nagpalit ng damit nang nakarating sila sa shop ng kanyang lola. Naglagay rin siya ng makeup. Kalahating oras bago nakatandang pagdating ng pamilya ni Red ay handang-handa na siya. Pinadalhan niya ng text message sa Red at sinabing na sa oras Chi na siya. Ang tanging reply nito ay, "See you then." Muntik na niyang maidikit sa dibdib ang cellphone kung hindi lang niya alam na pinagmamasdan siya ng kanyang lola. Lahat ng nakasave sa message sa cellphone niya ay mula kay Red. Bandang tanghali ay lukot ng mukha niya. Ilang ulit na siyang nagte-text ulit kay Red. Ngunit hindi na ito nag-reply at wala pa rin ang mga ito. What's taking them so long? Pinagpulan siya ng kanyang lula, ngunit tumanggi siya. Naghintay na lang siya sa shop, hindi na mapakali. And then she received a text message from Red saying they were at the restaurant. Iisa lang naman ang restaurant na pantao, kaya agad siya nagtungo roon. Bago pumasok sa loob ay tiniyak muna niyang maayos ang kanyang buhok. She was smiling when she entered. Ang una niyang napansin ay siya lamang sa lahat ng naroon, ang naka-Victoria dress. Ang pangalawa niyang napansin ay ang matingkad na pulang buhok ng isang lalaking nakatingin sa kanya. Red? Agad siyang kumuway dito. Sabik na tumakbo siya patungo sa kinaroonan nila. Tuloy ay natapakan niya ang kanyang damit at nadapa. Narinig niya ang malakas na tawa nito. Itinayo siya nito sa kaniyakap. I miss you and your antics, Ronnie. How she loved that big name. Ito ang nagbansag sa kanya niyon. Isang araw ay tinawag na lang siya nito sa ganung palayo. Hanggang ngayon, may kiliting dulot yun sa puso niya. I miss you too, and your weird hair. Pumesto na sila sa misa. Hindi nito kasama ang magulang nito. Sinabi nitong kausap ng mga yan ang mga supremo ng konsilyo. You look nice. Thank you. Hindi na lamang niya pinansin ang katotohanan siya ngayon ang out of place. Red was wearing a pair of heels, a white shirt, a brown leather jacket. Kumusta ka na? Tanong niya rito. I'm great. You? I'm going to a university this coming semester. Napakwento ito sa kanya at hindi na niya inawat ang kanyang bibig. Napakarami niya ikinuwento rito. Kung hindi siya napasulyap sa isang relo, ay hindi niya napapansin may 1 oras na pala siyang nagsasalita. Tinapik niya ang kamay nito nakapatong sa misa. Pakainin mo ako, gutom na ako. Akala ko hindi ka natitigil, napahigik siya. Napansin niya nakatingin lamang ito sa kanyang mukha. Bakit? Masyado bang makapal ang foundation ko? No, nothing. Aren't you a bit too young to be using makeup? Too young? 40 na kaya ako. In a few months, I'll be 15. To me, you'd always be that 7-year-old brat. Nakainis ka, maktol niya. Bakit kailangan pa nitong bigyan din yun? Masyado ba siya mukhang bata? Oo, at hindi pa rin siya matangkad, ngunit nagsusuot na siya ng bra.
Umusbong na ang mga dibdib niya. Dalaga na siya. Anong gusto mong kainin? Pag-iiba nito ang usapan, tila baliwala nito ang pagkalukot ng kanyang mukha. Just a burger. Papuntong hindi ang sagot niya. Order na ito. He had his usual extra rare steak. So are you guys staying here longer than usual? Lupos din inasan yun. Sana hindi lang isang araw ang mga ito ron. Kailan na naman niya ito makikita kapag nagkataon? As a matter of fact, we're staying for 3 days. We're attending a wedding tomorrow night. Gusto mo bang sumama? Agad siyang tumango. Oo naman. Aren't you supposed to ask your parents' permission first? They'd say yes. Tugon niya kahit hindi niya yun tiyak. Kung hindi siya papayagan, hindi siya magpupumilit. Pero gagawa pa rin siya ng paraan para makasama kina Red. Sino ba ang ikakasal? My mom's best friend and my father's best friend. Great! I've never attended a vampire wedding before. Tumawa ito. Nagkwento ito tungkol dito at nananatili siya nakatingin lamang sa kwapong mukha nito. One day, he will be mine. One day, he would ask for my hand in marriage. One day, he would turn me into one of his kind. One day soon. Ano bang iniisip mo at kanina ka pa nakatingin sa akin? Pukaw nito sa kanya maya-maya. Bahagyang nalukot ang ilong. Bakit kasi hindi ko mabasa ang isip mo? I wonder what you do once you find out I have a crush on you, Red. Inisip ko lang na ang pangit mo pala, sabi niya rito. Ano? Napagikik siya. Kasi pula ang buhok mo. Para kang clown. For your information, I've got pretty girls lining up and begging for my attention. I thought I should have a career. You know, aside from being a freak of nature. Pero piloto ka na, di ba? I heard you can captain a ship too. Big deal. Everyone I know knows how to do all that. Kahit si Mami, alam gawin yun. I asked the folks if I could enroll in a regular school and they said yes. I'll be on my second term soon. Same break ko ngayon, actually. Kanina pa tayo nag-uusap, hindi mo man lang nalalang sabihin sa akin yan. Paano ko masasabi non-stop kang magsalita kanina pa at hindi ka man lang nag-email o nag-text para sabihin yon? Nagkilit balikat ito. I told you, writing letters is not my style. I wouldn't call a text message a letter. Wala akong load, laging walang balance ang cellphone ko. Sapakin kita? Tumawa lang ito. Ang totoo, parang gusto talaga niya magtampo na hindi nito binanggit ang bagay na yon. Gayunman, ay nagpasya siyang patawarin ito. Sa katunayan, madalas niya ito patawarin dahil parang hirap na hirap itong sagutin ang text message niya. Minsan 1 linggo bago pa ito mag-reply at wala pang kwenta ang reply nito. She preferred calling him. Kung sana ay mas malaki ang kanyang allowance, mas madalas niya itong matatawagan. Ngunit mahigpit ang kanyang ama pagdating sa allowance niya. So how do you find it? School, I mean. Talaga bang sikat ka sa girls doon? Tanong niya rito. With my good looks, kailangan mo pa bang itanong yan? Naitirik niya ang kanyang mga mata, bagaman naniniwala siya sa sinabi nito. Nagsimula siyang kabahan. Bakit ba kailangan pa nitong pumasok sa universidad? Gayong may career naman na ito. Bakit ba hindi ito makontentong nasa bahay na lamang ito? Lihim siyang napabuntong hininga sa itinatakbo ng isip niya. Siya na rin ang sumagot sa tanong sa isip niya. Sino nga ba naman ang mga kontentong nasa bahay lang? She wish she were older. Sana rin ay sa Pilipinas siya nag-aaral. So, may girlfriend ka na ba? Tumawa ito. Bakit gusto mong malaman? I'm just asking.
No, I don't have one. Really? Yes. Would you? Would you like to wait for me? Agad niyang nakagat ang ibabang labi niya pagkatapos sabihin yun dito. Hihiya siya, ngunit talagang kanina pa niya gustong itanong yun dito. Wala naman sigurong masama, bawal pa siya magnugyo ngayon at maaari lamang daw yun kapag graduate na siya ng college. Masyadong istrikto ang kanyang ama. What? Nakangiting tanong nito. Bagaman nakakunot ang no. I want to be your girlfriend but I'm still not allowed to have a boyfriend. Maybe you can wait for me. Malakas na tawang pinakawalan nito. Eat your burger, little girl. Gutom ka na yata talaga at kung ano-ano ang sinasabi mo. Ano bang masama sa suggestion ko? Please stop calling me little girl. 3 taon lang tanda mo sa akin. Besides, I'm entering a university this term. I'm very smart. If like you, I had 24 hours a day to do whatever the hell I please. I'd be Einstein. Tumawa ulit ito. Okay, smart girl, relax. Okay, here's a box. Kumuhit siya ng parisukat sa ere at nagmuestra habang nagsalita. We'll put the word girl inside this box and threw it in the garbage. So the word girl does not exist anymore and you may replace it with the word lady or woman, whichever you prefer. What if I prefer the word child? Red? Malakas na naman itong tumawa. Calm down. Okay, I don't know what I'm gonna do with you. Okay, here's a box. Ito naman ang gumuhit ng parisukat sa ere. We'll put in the words girlfriend and boyfriend inside this box and throw it in the ocean. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. 14 ka pa lang, mag-aaral ka muna. Hindi na lamang siya kumontra. Hindi na lamang niya titigilan ang pagpapadala nito ng emails at text message kapag nasa Pilipinas na ito. I'm gonna fish those words out of the ocean, you know. Tawa ito ng tawa sa kanya, saka pinisil ang kanyang baba. It sent a warm feeling into her heart. Marahil ay tama ito sa isang banda. Bata pa sila. Bakit nga ba nagmamadali siya? If they were going to be together and she would do everything she could for that to happen, they would have forever. Maya-maya ay dumating na mga magulang nito. Kasundong-kasundo niya ang dalawa. At lihim yung binansagan ang mga ito bilang in-laws niya. She was already looking forward to the future. It was going to be a colorful one. Merona fluffed her pillows and covered Dean with her blanket. Maingat niyang binuksan ang bintana at saka bumaba sa bedsheet na itinali niya sa paa ng kanyang kama at inihulog ang kabilang dulo sa bintana. 3 bedsheets iyon na magkakabuhol dahil nasa ikalawang palapag ng bahay ang kanyang silid. Hindi siya pinayagan ng kanyang ina na sumama kay Red. Hindi siya nagpumilit at sinabing, that's okay. I don't have anything to wear anyway. Mas maigi yun na hindi magkahinala ang mga ito na gustong-gusto niyang sumama sa kasalan na pupuntahan na mag-anak na Red. It was a midnight wedding. Noon lamang siya makarinig na ganun. Alas 10 na. Naka-check-in sa isang hotel malapit sa kanilang bahay si Red at doon siya magtungo. Sakay ng isang taxi. Dala ang kanya emerald green evening gown. Nang makarating sa hotel, ay agad siyang nagtungo sa shoot ng mga ito. Tanging si Auntie Sky ang naroon. Naghihintay raw sa bar ang mag-ama nito. Nagpalit siya ng gown. Sinabi nito na lalagyan daw siya nito ng kaunting makeup. Your eyes seem to be changing color, Auntie Sky. Puna niya sa babaeng habang nilalagyan siya nito ng left color. Ngumiti ito. Napansin mo pala. When I was still a mortal, my eyes weren't as light. They were dark brown. Now, we have to get moving. Hindi tayo pwedeng malilate sa ceremony. Papatayin ako ni Irene. The place is near anyway. Walang kahirap-hirap na binitbit
nito ang isang vintage bag na halos mas malaki pa kaysa rito. Naroon daw ang gown nito. Nag-elevator na sila pababa at tumuloy sa likod ng hotel. Naroon na si Red at Uncle Miguel. Agad niyang hinagkan sa pisngi si Red. Buong gabi niyang inisip na gawin yun ngayon dito. Mukhang nabigla ito bagaman hindi na nagkomento. Lalo na at ang tila ang mami nito ang ikakasal sa pagkakatins ng biruin nito ng asawang naiwan sa itaas ang isusuot nito. Miguel, I am so not in the mood for your corny jokes right now. Tawa na ng tawa si Uncle Miguel. Saka hinagka ng asawa na agad tumahimik. Okay, Red, you may give your talks to your corny father. Carry una, okay? Muntik na siyang mapapalakpak. Naglakad muna sila palayo sa hotel at nang nasa liblib na bahagi na sila ay nagsimula ng tumalon ang mga ito. Hold on tight, Ronnie, bulong ni Red sa kanya. Agad siyang tumalima. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Habang pangko siya nito ay ipinagsalikop niya ang mga kamay niya sa batok nito. He smelled great. She felt his strength while he held her in his arms. She just knew she wanted to be in his embrace for always. When she was older, she would find a way to always be in his strong masculine arms. They left. Halos hindi na niya makita ang mga dinaanan nila sa bilis ng pagkilos nito. Marahil ay 15 minuto silang bumiyahe bago nila narating ang isang mansyon. Tulad ng bahay ni Red sa Pilipinas, nasa loob yun ng isang malawak na lupain bisa nakikita niyang mataas na redwood tree sa paligid. Tumuloy sila sa loob. Isinama siya ni Auntie Sky sa kinaroonan ng bride. Ipinakilala siya nito kay Irene na mukhang tensyonado. I never should be hired a mortal to sing at our wedding. She just sent me a text message saying she couldn't come. How very unprofessional. Sana ko ngayon maghahanap ng singer sa ganitong oras. Halos hysterical ito. Natanto niya kahit palabang pera kapag kasal nito ay nagiging tensyonado sa simpleng bagay na katulad ng hindi pagsipot ng wedding ng singer. I can sing for you, Miss Irene, Anya. You can? Do you know the song? At last, of course, that's my parents' song. Oh, you're an angel. Sky, please, give her shit music or something. I can't deal with this right now. I still have to put my makeup on. Dinala siya ni Auntie Sky sa isang silid at pinapunta rin nito ang si Red. Si Red daw ang magpapiano habang naglalakad sa si Irene. Siya raw ang kakanta. Ipinakita sa kanya ni Red ang sheet music. Marunong ka ba talagang kumanta? Of course, tumugtog ka na. Tumalima ito. Nakatingin siya rito habang kumakanta. At last, my love has come along. My lonely days are over and life is like a song. Oh yay, at last, the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover the night I look at you. Tumigil ito sa pagtugtog. Bigla itong tumayo, napatingkad ng pagkapula ang buhok. What's the matter? Agad siyang kinabahan. Ang unang hinala niya ay may panganib sa paligid. Nothing. Your voice is so beautiful. Sukat nag-init ang kanyang mga pisngi sa sinabi nito. Hindi naman masyado. Grabe ka naman mang flatter. Itinaas nito ang kanyang mukha at biglang pakiramdam niya ay tumigil sa pag-inog ang mundo. Ngumiti ito. Why, young lady, I do believe you have a future in show business. Nasira ang ilusyon niya. Hinablot niya ang sheet music at lumabas na patungo sa paggaganapan ng seremonya. Nakita niya si Budel na agad niyang kinawayan at gumanti rin ng kaway sa kanya.
nagsimula ng kasal. Nang makita niya ang groom, ay humanga rin siya rito. He was wearing his military general uniform and was so handsome. Tumutugtog lang si Red ng instrumental habang naglalakad ang miyembro ng entourage. Nang papasok na si Irene ay saka siya umawit. She closed her eyes and just sang. Nang magmulat siya ay napansin niyang nakatingin sa kanyang halos lahat ng naroon. Nilingon niya si Red. He too was intently looking at her. She suddenly became very aware. She was the only human being there and these vampires were all looking at her. Siya kaya ang ihahain sa reception? Bigla siyang tumabi kay Red, am I crazy or are they all looking at me? Yes. Yes to both. Umalog-alog ang mga balikat nito sa pigil na pagtawa. Hindi ako nagbibiro. What are they serving at the reception? What are they serving at the reception? You? Red. Umalog-alog uli ang balikat nito at hinawakan ng kanyang kamay. Dinala siya nito sa fountain area, malapit sa pinaganapan ng seremonya. Hindi nito pinakawalan ng kanyang kamay. She liked the feel of his hand on hers. Walang handa ng kasalan. Pangalawa pa lang itong napuntahan ko pero wala talagang dinner. I guess every vampire think that feeding after a wedding is not appropriate. Basically, we just dance and have a good time and act like mortals. Mean smoke cigars. Cigars? You had cigars? Inirapan niya ito. Hindi ko alam na pwede kayong manabako. Oh, it's not tobacco. It's dried moonflower. Moonflower? Inilamos nito ang palad sa kanyang mukha. Ang dami mo na namang tanong. Kailan ba maubos yan? At akala ko rin ba, hindi ka takot sa vampira? Bakit kanina parang gusto mo nang umiyak? You are so making that up. Huminga siya ng malalim. Alright, I admit. I became a little worried. I've never seen such a big group of vampires yet. Ako lang sigurong tao rito. You didn't think I can protect you? Will you? Of course. Napangisi siya. I knew it. You have a crush on me too. Sukat na mula ang pisngi nito sa kamiling-iling. What do you know about crushes anyway? Napakabata mo pa. Come, it's almost over. Hindi na lang siya umimik, bagaman masaya siya kahit ikinayula nito ang akusasyon niya at sinabi na namang masyado pa siyang bata. Sapat na sa kanya makita itong nagbablush para maniwalang may crush din ito sa kanya. Bumalik sila sa seremonya. Sinasabi na ng mga ikinakasal ang matrimonial vow ng mga ito sa isa't isa. Kung tutusin, wala yung pinagkaiba sa normal na kasal. At ang mga nag-o-officiate ay isa ring pari. Hindi niya alam kung totoong pari yun o isa ring vampira. Is the priest? It's not a priest, but a minister. They are not Catholic. And no, he's not one of us. He doesn't have a clue what we are. He will forget everything he saw or will see here that unusual. Ang deklarang kasal na ang dalawa ay nagkaroon ng bouquet at garters. Dilagim ang lahat. Pagkatapos niyo ay nagsimula ng kasayahan. Mukhang masaya ang lahat sa sayawan. Cigars were lit. Some dance. Para siyang nasa isang Hollywood party at sa ganda ng damit ng mga naroon. Everyone was beautiful. Ang pinakagwapo siyempre sa kanyang paningin ay si Red. He looked gorgeous in his tux. Dance with me, Red. Inilahad nito ang kamay sa kanya na agad niyang tinanggap. Inilalayan siya nito patungo sa dance floor. They waltzed. Hindi man siya marunong yun, kayang-kaya siyang dalhin nito. The place was starting to smell wonderful from all the cigars. The sky was filled with stars although the moon was nowhere to be found. I remember this, Red. Me too. Ngumiti ito sa kanya. I think we'll look cute together. You think?
Tumango siya. Your mother has been looking at us for about a minute now and she has a happy smile on her lips. Biglang namula na naman ang mga pisngi nito. Napabungis niya siya. Sulit ang ginawa niyang pagtakas kanina sa bahay nila. Bagaman, nalulungkot siyang isipin magtatagal na naman bago uli sila magkasama nito. Masaya siya sa pabaon nitong yun sa kanya. Kapag bumalik ka na sa Maynila, sasagutin mo ang mga text at email ko sa iyo. Tawagan mo rin ako at least once a week. Susubukan ko ang sagot nito. I know you want to. Tumawa ito. Inilapat niya ang pisngi sa dibdib nito. Napakatangkad na nito ngayon. Hiling niyang sana ay tumangkad pa siya ng kaunti. She was missing him already. Bukas ang uwi ng mga ito sa Pilipinas. Sana'y bumisita ito sa kanya bago matapos ang taon. Maybe you can study here, Red. Ngiti-ngiti ito. My mom loves it in the Philippines. Besides, naroon ang pamilya namin. You know the werewolf side? She sighed. It's just that I'm gonna miss you so much. Hindi ito nagkomento. Bagaman, hindi nawala ang munting ngiti sa mga labi nito. She just looked at his face, trying to memorize it inch by inch, trying to breathe in the moment. Mangako kang hihintayin mo ako, Red. Lumawak ang pagkakangiti nito. Ang bata mo pa para isipin ang ganyang mga bagay. Promise me one thing, Ronnie. Anything. Promise me that you'll enjoy your life here in Romania. Live the way you're supposed to as a normal teenager. Please do that for me. Hindi niya alam kung ano ang itutukoy niya rito. Kaya tumango na lamang siya. How could she possibly do that when the normalcy that she knew was not real? Bahagi lamang yun ng buhay ng mga taong walang muwang kung ano ang mayroon sa labas ng kanilang mundo. Muling niyang itinikit ang pisngi niya kay Red. Nadama niya ang kamay nito sa kanya buhok. She felt him smell her hair and kiss her head. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at itinanim sa ilaalang lahat ng yun. It was at that moment that a small wooden crate fell from the sky. Sa kabutihang palad ay walang tinamaan yun na bumagsak niyon sa gitna ng dance floor. Nawasak niyon at kumalat ang abo na laman yun. Animo tinakpan ng higanting kamay ang bibig ng lahat ng bisita. The groom slowly walked towards the pile of ash. Hinawin nito yun at isang gintong singsing ang kinuha nito mula ron. Lumapit dito sina Burrell at dalawa pang bampera. Maging ang ama ni Red, ipinakita nito sa mga lalaki ang singsing. Who is it? Anong isang lalaking bisita? Dragoner, tugon ng isa sa mga bamperang lumapit sa ikinasal. Tahimik pa rin ang lahat, bagaman damang-damang niya ang tensyon sa paligid. Tila nag-uusap sa mata ang mga nilalang na naroon. Lumapit sa kanila sina Auntie Sky at Uncle Gil. It's time we brought you home, precious. Ani Auntie Sky sa kanya, sa kabinalingan ng asawa. Mikil, ihatid namin si Red si Una. You stay. Tumango ang lalaki. And just like that, they left. Hindi kasing bilis kanina ang kanilang pag-uwi. Hindi lumalayo si Auntie Sky kay Red. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya alam kung anong nangyari. Ang alam lang niya ay abo ng isang bampera ang laman ng bumagsak na crate. Hindi niya alam kung kamag-anak ba yun o kung sino yun. Gusto niya magtanong pero alam niya hindi yun ang tamang panahon para gawin yun. Nang malapit na siya sa kanila, ay hinayaan ni Auntie Sky na si Red na lamang ang maghatid sa kanya sa mismong bahay nila. Umalatak ito nung makita ang pinagkabit-kabit niyang bedsheets sa labas ng bintana. Sabi mo, pinayagan kanilang sumama sa amin, sita nito sa kanya. Well, my mother didn't, but I really wanted to go.
This is the kind of thing that I don't want to do, Ronnie. Hindi mo pwedeng gawin ito. Nagiging matigas ang ulo mo sa mga magulang mo. Ayoko maging bad influence. Ang arte mo naman, hindi naman ikaw ang nag-influence sa akin tumakas. O come on, Red. I only get to see you once a year and I want to spend as much time with you as possible. See? That's the thing. I don't want you to doing things because of me. Alis ka na nga bukas. Aaway mo pa ba ako ngayon? Hindi kita inaaway. Then just forget about this and give me a kiss. Sukat bigla itong natawa. Imbis na hagkan siya, ay pinangkuuli siya nito at inihatid siya hanggang sa kanyang silid. Pinisil nito ang kanyang baba at tumalikod na. Red, be a good girl now, Ronnie. And just like that he left, nakita niya ito sa iling palayunan. May lungkot na lumukop sa puso niya kasabay ang pag-asang sa hinaharap ay makasama niya ito na gawin yon. Did you have fun tonight? Muntik na siyang mapatili nang marinig ang tinig ng kanyang lola. Nakabukas ang pinto ng kanyang silid. Nakapasok ito nang hindi niya namamalayan. Nakaruba ito. Nakatingin ito sa kanya. Bonica, you do not belong with him. But I want to. I know. You're much too young to understand what kind of life you want. Until you understand, you are not to go to Oras or Birchie again. You are not allowed to talk to their kind. You are not allowed to speak about them. Am I clear, Mirona? Yes, Bonica. Kinuha nito ang cellphone at laptop niya. Saka lumabas ng kanyang silid, napaluha siya. Paano niya may text si Red ngayon? Paano niya ito may email? Tahimik siyang lumuha hanggang sa maisip niyang makakapag-ipon pa siya. Kapag nakabili na siya ng cellphone, ay muli niyang matatawagan si Red. Until then, she would have to pretend she was fine with the hopes that would make her Bonica return her things. Guys, abangan ng part 2.